Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkakataon muli na tayo ay makapag-aral ng Kanyang salita at mapalakas ng salita ng Diyos sa araw na ito. Kaya blessed morning po sa bawat isa. Sa oras na ito tayo ay mag-aaral ng Kanyang mga salita at patuloy na punahin ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito. Salamat sa muling paggising niyo po sa amin, sa muling pagbangon niyo po sa amin, O Diyos, upang unahin kayo, Panginoon, upang gamitin ng oras na ito para magbabad muna sa inyong mga salita bago magbabad sa iba pang mga bagay, sa ibang mga balahin. Salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na ganito na kahit kami ay kakalayo-layo ay napag-iisa nyo kami ng inyong connection, O Diyos, ng true life, O Panginoon. Ito paano ay nararamdaman namin na kami ay hindi nag-iisa at sama-sama, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat isang naririto. Inihiling ko po na ang pagsama ng banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa. Ang paggabay ng inyong Espiritu, O Diyos, ay maranasan din sa aming pakikinig at sa akin na inyong gagamitin ay maihayag ko ang inyong salita, inyong mensahe na ayon sa inyong nais, Panginoon. At kahit ako, Panginoon, ay mapagpala din at makatanggap ng kalakasan sa inyong mensahe. Salamat po, aming Ama. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay nandito tayo sa Tainan, Taiwan. Actually, specifically dito po sa pagdadausan ng camp meeting ngayong taon. Salamat sa Panginoon dahil sumagana ang kanyang biyaya sa lahat ng mga preparasyon at sa iba't iba pang mga abalahan para yung tagpong ito ay mapangyari. Kaya ang lahat ng ito ay dahil lamang po sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay hango sa ating tema ng buong Door of Faith Church. Sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi po dito, babasahin ko po sa English na Romans chapter 12, verse 1. Mamaya ay maglalaan tayo ng panalangin para sa buong camp meeting po na ito at para sa lahat ng gagamitin ng Panginoon para sa camp at sa buong lugar na ito. Romans chapter 12, verse 1, ito po ang sinasabi. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa lumang tipan, kapag sila ay nagkasala, ang ginagawa nila ay maghahain ng isang hayop na walang kapintasan upang maging kapalit para sa sa atonement ng kanilang mga buhay. At ginagawa lang nila ito sa panahon na kailangan. At kailangan nila ng atonement. Pero ang Panginoong Jesus, pagkatapos ng Panginoong Jesus ay bumalik na sa piling ng Panginoon sa bagong tipan. Sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, hinihimok niya ang bawat isa, actually nga to emphasize yung sa umpisa ng chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Bago niya sabihin na present your bodies at a living sacrifice, napupunto na talaga siya. Ibig sabihin, napaka-importante ng bagay na ito bilang mga anak ng Diyos, yung ang ating katawan ay maging living sacrifice. Actually nga sa buong Old Testament, buong New Testament, laging ini-encourage, laging sinasabihan
ang mga anak ng Diyos na alay nyo ang inyong buhay, bigay nyo ang inyong buhay sa Panginoon. And it should be automatic para sa ating lahat dahil yun ang ginagawa ng lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. At makita natin yan mga maya-maya. So, pag sinabi nating sacrifice, from the word sacrifice itself, dapat nating maintindihan na binibigay natin yung buo. When you say sacrifice, anumang iyong possession ay pinapakawalan mo, binibigay mo. Binibigay po natin. No? Yung buong buhay. No? Presenting our bodies as a living sacrifice. Ibig sabihin, wala tayong ititira po na kahit anuman. No? When you present your whole self, no? When you present our bodies or your bodies, wala kang tinitirang anuman. Pag mayroong tinitirang anuman, ang itsura nun ay ganito. Presenting your time, presenting your hands, presenting your mind, your ears, or your eyes, or your mouth only. Pero ang sinabi ni Apostol Pablo, your bodies, ibig sabihin buong buhay, walang ititira sa na ibibigay sa Panginoon. Ngayon, ano yung characteristics ng isang living sacrifice? Ano ba talaga ang ibig sabihin? Ano ang mga bagay na dapat nating malaman when it comes to being a living sacrifice? Sa mga susunod po pala, bago po magpatuloy, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw sa linggo na ito ay i-handle po ng Taiwan Camp ang devotion. Kaya makikita nyo at susubayabayan nyo po yung bawat devotion ng Taiwan Camp sa linggo na ito, sa week na ito. So, what is the characteristics? Ano yung mga characteristics ng isang living sacrifice? So, a living sacrifice is a constant and continuous sacrifice. Patuloy at nagpapatuloy na sakripisyo. Ang isang mananampalataya ay dapat na tinatawag, hinihimok na pang-araw-araw na dedication, no, at pagsasakripisyo para sa Panginoon. Hindi ito one-time event lang. It is a continuous and constant sacrifice. No. Sabi ito sa Lucas chapter 9 verse 23. Sa English, Lucas chapter 9 verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yung lahat ng mga susunod sa Panginoon, denying himself. I-deny mo, kakalimutan ang iyong sarili, hindi susundin ang iyong sarili at bubuhatin ang krus daily. Taking up his cross, God's cross, daily and following God. So, ang pagsasakripisyo, being a living sacrifice, hindi po yun nakaschedule. It is continuous. As you breathe, your bodies must be a living sacrifice. Sunod. Isa pa sa mga characteristics ng isang living sacrifice is a sacrifice wherever the body is. Walang anumang specific location na kailangan para may offer yung iyong sarili. It is done wherever the believer is. Kahit saan ka naroroon, lagi dapat na inaalay ang ating buhay para sa Panginoon. Sa John chapter 4, nung kausap ng Panginoong Jesus ang babaeng Samaritano, tinutukoy ng babaeng Samaritano, dapat dito sa lugar na ito, dapat kami sumamba. At doon sinabi ng Panginoon niya sa pinakasikat na verse, sa John chapter 4 verse 24, na God is a spirit, and that they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sinupunto ng Panginoon na hindi lang sa lugar na iyon, darating yung panahon na ang Panginoon na espiritu ay sasambahin in spirit and in truth. Hindi na sa
saang mang lugar. Kahit saan tayo pumaroon, mga kapatid, we need to sacrifice our body for the Lord. Living sacrifice for God. Sunod, isa pang characteristics ng isang living sacrifice is a sacrifice that denies the desires of the flesh. Bilang mga katawan na banal, kalugod-lugod, matuwid, pure, dapat ay iniiwasan nito na sundin ang nais ng laman. When we sacrifice our life for the Lord, hinahayaan natin na yung katawan natin, ating buong buhay ay ang masunod o kumilos ayon sa nais ng Panginoon. So, So, ano pa mang mga nais ng laman na hindi ka nais-nais, o ano pa, lahat ng nais ng laman na hindi talaga uugma sa nais ng Panginoon ay dapat hindi nating gawin. When we have offered our lives to Christ, ang Panginoon ang masusunod, hindi yung ating laman. Sa Galatians, tinutukoy ni Apostol Pablo doon yung pagtatalo ng espiritu at ng laman, yung udyok ng espiritu at ng laman. At ang pinaka way para talagang mapakinggan lang yung udyok ng espiritu ay yung talagang pakinggan lang yung udyok ng espiritu. So, living sacrifice denies, sinasakripisyo mo na yung lahat ng pagnanasa ng iyong laman, to be able to follow what the Lord wills, to be able to hear and obey the Spirit's instructions, the Spirit's leading. Hindi na sinusunod yung sariling nais, sariling pagnanasa, sariling kaisipan, sariling kagustuhan, kundi yung ninanais na ay yung nais ng Panginoon. Amen. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 16. 1 John 2:16, sabi po dito, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Yung lahat na magpo-fall dun sa tatlong kategory na yon, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, ay hindi para sa Panginoon. Not of the Father. Hindi ninais ng Panginoon na gawin natin. Kundi ito'y sabi, but of this world, kasama na po dun yung ating laman. Isa pa pong verse, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3-4. "For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and in honor." Kung tayo ay inalay na ang ating sarili para sa Panginoon, a living sacrifice, kailangan ay, katulad sinasabi dito, every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and in honor. Know how to handle our living sacrifice life. Ang buhay na sinakripisyo ng Panginoon na hindi para sa mundo. We should abstain from any works of the world. Kundi mamuhay tayo in sanctification and in honor. Lastly, a living sacrifice that serves God. A sacrifice that serves God. Ang ating katawan na inalay sa Panginoon ay dapat gamitin para sa Panginoon lamang, for His purposes. Dinidictate ng Panginoon yung lahat ng dapat nating gawin at sinusunod natin ito. Pinapahayag yung kanyang pag-ibig at nagmiministeryo sa iba. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, alam natin ito, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord, always abounding in the work of the Lord." Ang ating katawan na inalay sa Panginoon ay dapat laging sumasagana ang paglilingkod sa Panginoon. Always abounding. Alam niyo po ba, natalakay ko na rin to dito ng matagal na panahon na sa devotion. Pag sinabi nating abounding, yung pinaka
Greek word po niyan ay, na ibig sabihin ay superabounding. Hindi lang sa abounding. Pag sa nating abounding, humihigit. Pero yung superabounding, humihigit pa sa higit. Kaya dapat ay laging tindihan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. At katulad ng pangako ng Panginoon dito, sa 1 Corinthians 15:58, hindi po masasayang yang lahat ng pagkilos natin para sa Panginoon. Amen? So binigyan na nga tayo ng Great Commission. Kaya yung bagay na ito, pag ito hindi natin isinasagawa, nagkukulang na tayo sa Panginoon. Matthew 28:19-20, Go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun yung hango dun sa tema ng DFC last year. Go, believe, and experience. Sumulong tayo mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang dapat nating gawin. Humigit sa higit pa yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kailan natin dapat gawin yung bagay na ito? Yung pag-alay ng buhay, pamumuhay bilang living sacrifice, mga kapatid, in every setting of life, sa ano pa mang sitwasyon ng iyong buhay, sa lahat ng kilos, in every act of the body, sa lahat ng ating pagkilos, laging kumilos bilang mga buhay na inalay sa Panginoon. Amen po ba? Last verse, dito na lamang po ako magtatapos sa tayo mananalangin. Sa Philippians chapter 1, verse 20. Sabi po dito, Philippos 1:20. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now Christ shall be magnified in my body, whether it be my life or by death. Mga kapatid, when we offer our lives as a living sacrifice to God, we must magnify Christ always. Kailangan nating itaas palagi. Ibandera palagi ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ni Apostle Pablo dito, whether it be by life, sa aking buhay o kaya sa aking kamatayan. Laging ibandera, laging ipahayag, ipakita, itaas ang Panginoong Jesus. From the word magnified, laging pag nakatutok tayo, pag gumagamit tayo ng magnifying glass, yung nagamit natin to para lalong lumapit yung paningin natin doon sa isang bagay na maliit at mas lumaki yung bagay na ito sa ating paningin. Sa atin naman bilang mga Kristiyano, dapat laging pag nakatingin sa atin yung mga tao, parang nakatingin sa isang magnifying glass. Na pag nakita tayo, makikita ng lubusan ang Panginoong Jesus sa ating buhay. At kahit sa ating kamatayan. Mga kapatid, if we have sacrificed our life for God bilang sa mga living sacrifice, buhay na handog, nawa ay makita ang Panginoon Jesus sa ating buhay palagi. At ang pamumuhay bilang mga living sacrifice ay hindi lang sa tuwing Sunday o tuwing practice, tuwing Bible study. It is a constant and continuous sacrifice. So every time you breathe, ito ay para sa Panginoon. Kaya last verse na lang po, basahin na lang ulit po natin yung Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Tayo po ay sa oras na ito ay mananalangin para sa dedicate natin ng prayer na ito para sa pananalangin sa camp meeting ngayong taon dito sa Taiwan para sa mga missionaries na dinala ng Panginoon at gagamitin at sa iba pang mga gagamitin ng Panginoon na mga pastor natin dito sa Taiwan ay panalangin po natin ngayon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na
makapakinig kami ng inyong salita at mapalakas ang paalalahanan ng inyong mga salita. Sa oras na ito, aming Ama, tinataas po namin sa inyo ang magiging panimula at mga gagawin sa lahat ng programa ng DFC Taiwan Camp 2025 ngayong linggong ito, ngayong week na ito, Panginoon. Salamat sa mga nagdaang panahon na kami nakapag-prepare, Lord, sa mga tugon ninyo sa aming mga pananalangin para sa mga resources, mga panggastos, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakita namin ang inyong kamay na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga lingkod ninyong ginamit. Kahit hindi nga namin kakilala ay ginagamit ninyo para kami ay pagpalain ng mga pangangailangan upang magamit, Panginoon, sa camp na ito. Niling namin na sumagana ang pagpapala rin ninyo, Panginoon, sa kanila na ginamit ninyo para sa amin. Maraming salamat din, O Diyos, sa mga iba't ibang kilos na ginawa para sa preparation ng camp na ito. Katulad ng nabanggit sa unang Korinto, O Diyos, chapter 15. Alam namin na hindi masasayang ang kanilang mga paglilingkod, maginawang kilos para sa inyong kaharian. Hinihiling ko po, O Diyos, na patuloy na pagpalain nyo rin po sila, Panginoon, at patuloy na samahan sa lahat ng gagawin pa nila para sa camp na ito. Aming Ama, tinataas po namin sa inyong lahat ng kapastoran ng DFC Taiwan, O Diyos, na nagsisikap at iniigihan ang kanilang paglilingkod, hindi lang para sa camp na ito, kundi sa kanilang paglilingkod dito sa Taiwan. Niling ko po na patuloy niyo po silang samahan, palakasin, O Diyos, mga panahon na nakaramdam sila ng pagod o panlulupay-pay. O minsan ay dinadaya sila ng kaaway para sila mapanghina, O Diyos. Hinihiling ko po na sumagana ang kalakasan, kagalakan sa paglilingkod, O Diyos, na maranasan nila ngayon, Panginoon, sa mga susunod pang tagpo ng paglilingkod nila dito sa Taiwan. Especially, Panginoon, ngayon sa darating na camp, maranasan nila ang ibayong kalakasan, supernatural strength na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Na humigit ang kanilang paglilingkod, hindi dahil sa kanilang kapangyarihan, kundi dahil sa inyong Espiritu nagpatuloy na nagpapalakas sa kanila. Salamat po sa inyo, aming Ama. Natas rin namin po ang mga missionaries na dinako ninyo sa lugar na ito. Maraming salamat po dahil na tumawag kayo ng mga lingkod po ninyo na mga kaagapay namin para sa paglilingkod din sa mga kapwa namin Pilipino sa panahon ng camp. Nihiling ko rin po, O Diyos, na patuloy nyo rin po silang samahan, pagpalain, O Diyos, ng kapangyarihan na nanggagaling sa inyo at kalakasan para magamit sa kanilang paglilingkod, O Diyos. Nihiling ko rin po na sila na mga missionary na dinako nyo po rito ay maging pagpapala sa bawat OFW na kanilang makatagpo, O Diyos, at paglilingkuran, na makita rin sa kanila ang inyong kalwalatian, ang inyong pagkilos at maranasan, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod ng bawat isa, O Diyos, ang inyong kapangyarihan at inyong presensya. Salamat, Panginoon, sa mga campers na dadako, Panginoon, sa lugar na ito. Hinihiling ko po ngayon pa lang, bago pa sila magpunta sa lugar na ito, ihanda niya po sila, O Diyos, spiritually and physically, O Diyos, mentally, sa magandang bagay at makapangyarihang bagay na gagawin niyo, Panginoon, sa araw ng camp, O Diyos, sa mga gawain, sa mga revivals. Nakatulad ng inyong ng tema na pinagkaloob niyo po sa amin, may alay nila ang kanilang buhay, magsuko sila ng buhay at magtalaga ng buhay para po sa inyo at sa inyo lamang, Panginoon. Nataas rin namin sa inyo, O Diyos, ang buong Galilee Mission Center. Maraming salamat, Panginoon, sa napaka laking pabor na binibigay nila sa amin bilang mga lingkod ninyo, O Diyos. Nihiling ko po na patuloy nyo rin po silang pagpalain, Panginoon, mula sa kanilang tagapanguna hanggang sa mga kasama, mga workers, O Diyos, sa lugar na ito. Pagpalain niyo po sila. Nihiling ko rin po, Panginoon, ang inyong paggawa sa buong lugar na ito. Walang anumang bagay ang magkaroon ng aberya, Panginoon, o anumang sira, o ano pa mang mga bagay na makagambala sa paglilingkod namin, ay inyo pong kontrolin, Panginoon. Maging maayos ang lahat, O Diyos, anumang aksidente ang maranasan sa lugar na ito. At patuloy, O Diyos, na
kumilos po kayo. Welcome po kayong kumilos sa lugar na ito, Panginoon, sa buong panahon ng camp. Maranasan namin ang pagdaloy ng inyong presensya at kapangyarihan. At maranasan talaga namin, Panginoon, na kayo ay kasama namin sa lugar na ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito. O Diyos, wala kaming ibang maasahan kundi kayo lamang. At salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Lord, nihiling ko po na palagi sa araw-araw ay mamuhay kami bilang mga buhay na sakripisyo, O Diyos. Buhay na handog para po sa inyo at mamuhay kami para sa inyo lamang, O Diyos. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po muli sa bawat isa. May papatotoo sana kami, no? Pero mamaya na lang siguro pag maliwanag na. Kasi medyo madilim pa po dito. At mamaya magla-live na lang po ako ng hiwalay para ipakita po yung kabutihan ng Panginoon na naranasan po namin dito sa camp. Kaya salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, sama niyo po kami palagi sa panalangin. At patuloy na maranasan po yung pagkilos ng Panginoon sa lugar ng Taiwan. So God bless po sa bawat isa. Saan man po kayo naroroon? Saan po kayong parte ng mundo naroroon? No? Sa Middle East, sa Europe, sa Asia. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.